Huwag mo ninyong biro-biruin na komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. 48 hours o 2 araw ang deadline ng BSP para mag-disconnect ang mga e-wallet sa online gaming platforms. Under pressure ang BSP na ito'y maipatupad dahil sila mismo ang paparusahan ng Senado. Tanong ng ilang senador, bakit ngayon lang naisip ito? Hindi raw kasi biro ang dinadanas ng ilang Pilipino. May ilang kaso na raw kasi na buhay ang itinaya sa sugal. Bakit nga ba kailangan pang hintayin ang Sabado kung nasa krisis na tayo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Check. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, TCL Smart TV at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Disconnection notice. Mga e-wallet binigyan ng BSP ng 48 hours para mag-unlink sa mga online gambling platform. Exclusive turf war na mumuo umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. Isa pang exclusive campaign donor ni SP Cheese na dawit sa umano'y maanumalyang flood control projects. Nagsalita na ang kanyang depensa. Abangan! Matapos ang joint investigation sa joint session sa Senado, ang umano'y salarin tukoy na. Goodbye, Mount Kamuning. Construction ng pamalit sa kontrobersyal na footbridge nagsimula na. At American pop singer Taylor Swift inanunsyo na ang release date ng kanyang bagong album, Kailan Kaya? Kaya naman kayo. Nagsalita na ang isa sa mga top contractor na sabit sa mga questionableng flood control project na siya ring kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Cheese Escudero. Giit ng kumpanya, malinis ang kanilang track record. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. May official statement na ang Centerways Construction and Development Incorporated, ang kumpanyang pagmamayari ni Lawrence Chino Lubiano, na natuklasang isa sa mga campaign donor ni SP Cheese Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ni Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications na required ng gobyerno. Never din daw silang humarap sa kahit na anong reklamo o kaso patungkol sa mga proyektong kanilang hinahawakan. Matagal na rin daw suportado ni Lubiano si Escudero dahil sa track record nito sa public service. Pero base sa pag-fact-check ng Billionaire News Channel, tila hindi totoo na never naharap sa kahit na anong kontrobersya ang kumpanya. Base sa ilang local reports noong July 2022, minsan ang inimbestigahan ng sangguniang bayan ng Ginubatan sa Albay si Lubiano at si Farida Co, kapatid ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dahil yan sa isa umanong palpak na flood control project. Pero base sa sumbong sa Pangulo.ph, may 2 pang proyektong nahawakan sina Lubiano at Co sa Ginubatan. Isa na may target completion date na November 25, 2022 at nagkakahalaga ng halos 49.5 million pesos. At isa na may target completion date na June 20, 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 99 million pesos.
Sa kabuuan, mayroong mahigit 80 flood control projects na awarded sa Centerways Construction and Development Incorporated at may pinagsama-samang halaga na 5.1 billion pesos. Sa likod ng pagiging isa sa mga big-time contractors ng DPWH, napag-alaman ng Billionaire News Channel na isa si Lubiano sa mga key figure ng Cork Wine Bar and Shop. Isa siyang member ng Cork Elite, isang highly exclusive wine lounge na matatagpuan sa Bonifacio Global City at kilala ng iba bilang Billionaire Boys Club. Nauna nang sinabi ni veteran election lawyer Romulo Macalintal na posibleng maharap sa election offense si SP Cheese dahil sa pagtanggap ng donasyon sa isang kontraktor na may existing contract sa pamahalaan nang tumakbo siya sa pagkasenador. Ayon naman sa COMELEC, nasa proseso pa sila ng pag-evaluate ng mga isinumiteng statement of contributions and expenditures. Pero sakaling may makita raw silang paglabag sa campaign finances, posibleng magsagawa ng sariling investigasyon ng poll body. Ang COMELEC po ay nagpapail ng sarili yung PFAD namin, yung Political and Finance Affairs Department, na mas pinaigting namin ang kapangyarihan, mas in-strengthen namin. Sila po ay authorized na mag-file ng kaso laban sa mga kandidato kahit pananalo ng mga election offense cases. Tatandaan po ng lahat na ang isang election offense ay tumatagal ang prescriptive period ng 5 taon. And therefore, may jurisdiction pa rin po kami kahit natapos na ang ating halalan. Sakaling mapatunayan na may paglabag sa campaign finance regulations ng COMELEC, maaaring humarap ang isang kandidato sa isang election offense na may parusang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Sinubukan naming hingan muli ng statement si Lubiano at ang Centerways Construction and Development, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Billionaire News Channel, madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamayari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Bubuo ang Kamara ng Tri-Committee para busisiin ang mga umano'y manumalyang flood control projects. At kaugnay niyan, makakausap po natin Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Siya po ang chairman ng Public Accounts Committee. Chairman Redon, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. First of all, paano ninyo iimbestigahan itong flood control projects anomaly? Ang TRICOM, sino pong bubuo nito?
Ang bubuo po nito ay yung pong Public Accounts Committee, ang ating pong komite, Public Works Committee, at yung Committee po on Good Government. No? So talagang titilad-tila rin po nito yung pong mga makikita pong mga maanomalyang mga kontrata, proyekto sa infrastruktura, partikular yung pong flood control projects na binabanggit po ng ating pong Pangulo. So, anong taon ho kayo mag-uumpisa hanggang sa ano ang starting and end point nitong taon ng mga flood control projects? Well, I think yung pong binanggit po ng Pangulo, very clear po yung period. No? So, all the projects within his term. No? So, June 30, 2022 to date, ang mga sisiyasatin po natin ng mga proyekto. At ito po, Congressman, paano nyo iimbestigahan ito kung may ilang mambabatas daw ang sangkot umano rito? Well, alam po ninyo, ang sabi naman po ng Pangulo, wala hong sisinuhin. No? So, dapat po, yung lahat po ng mga komite o mga bodies na mag-iimbestiga po sa usapin po ng mga maanomalyang mga proyekto, ay wala din pong sisinuhin. So, ibig sabihin, kung meron pong mga legislators na mababanggit o madadawit po sa mga maanomalyang mga kontrata, syempre mapipilitan ho tayo na talagang imbitahan po sila sa atin pong komite at magpaliwanag po. Talagang investigate your own. Ganun po ang mangyayari. Well, that we will give them the right to respond. But again, yung pong majority leader po ng Kamara, siya Congressman Sandro Marcos, ang kanya pong preference ay magkaroon po ng third-party probe, no? Pagka po legislators po yung involved, no? And within the Tri-Committee po, we will give the legislator the right to respond. Pero as soon as a third-party probe is actually instituted, we can basically endorse this inquiry involving a legislator to them. Pakipaliwanag po, Congressman, medyo nalito lang po ako. Tama po yung sinabi nyo na si Marcos, Sandro Marcos, he doesn't agree that Congress or the House of Representatives should investigate. Yun po yung aking napanood na statement ni Majority Floor Leader Marcos. Yung po ang kanyang sabi. Pero ang sinasabi niyo po, magtutuloy ito pong investigasyon ng TRICOM, pero pag magkaroon po ng third independent party, ay titigil po ang inyong investigasyon. Would that be the correct understanding? I think that would be the correct process. No? Kasi syempre, in the course of the investigation po, o particular project, hindi naman ho natin alam yung timeline, no? Kung kailan ho halimbawa may madadawit o may mababanggit po na legislator sa mga proyekto pong ito. So in the event na mabanggit po sila, of course, syempre ibibigay din ho natin yung pagkakataon na makapagpaliwanag sila sa atin pong komite. But we will have to recuse ourselves, no, as what the majority leader prefers, no, and endorse it to a third-party probe in the event that it gets instituted. Congressman, kung meron pong third party, para po sa inyo, who is the best third party to investigate this? Well, I think the executive, and that's what the Palace Press Officer stated today, I think they will undertake a separate probe po on the flood control project. So I think we can consider po an executive-led probe as a third-party probe for those that are involving legislators in anomalous contracts. Kayo ho ba personally, meron na ho ba kayong listahan ng mga congressman na naging contractor o mga contractor na naging mga congressman o kaya mga congressman na may mga kapamilyang contractor? Well, personally, I don't have a list as well at the moment, but we have to be very clear. What the President wants to investigate are not the legislative contractors. What the President wants to investigate are those anomalous flood control projects. No? So ibig sabihin, yun po yung trigger ng atin pong TRICOM inquiry. Pagka merong anomalous flood control projects, infrastructure projects, pwede pong silipin po ng TRI-Committee po ito. So ibig sabihin, in the event na may matisod po ng mga legislators dito, contractor man sila o hindi, adi syempre, they have to be named there, they will be given the right to respond. But syempre, like what the majority leader had said, parang we will give it and endorse it therefore to a third party na po. Opo. Nakausap ko din po si Congressman Puno kagabi at tinanong ko nga sa kanya yung lumalabas na usap-usapan. Meron daw umano ng 67 na congressmen/contractors. And I asked him if that is also the number that he knows. Parang ang sagot po niya, that seems to be an accurate number. Pero nung kayo po ang tinanong ko, sabi niyo parang hindi niyo pa alam
kung ilan ang mga congressman na contractor, sir? Well, kasi ang totoo naman po, that number is being bandied around by other people. No, it doesn't come from me. So we are waiting actually for the actual names to be disclosed by the people who are saying that there are in fact 67 legislator contractors in the Congress today. All right. Kailan ho mag-uumpisa ang TRICOM, Congressman? Well, hopefully pagka ho nagkaroon na po firstly, pag na-approve na po ng plenary, yung pong authority po ng TRICOM to do the inquiry, hopefully within the next 2 weeks po yan. So I think on the 3rd week po, I think we can formally start na po the inquiries. And sino-sino po ang nakikita niyong ipapatawag sa unang araw ng TRICOM hearing? Well, syempre, we will focus po on the 15 contractors, no? Kasi yan naman po talaga yung binabanggit po ng Pangulo, no? And very important to kasi may mga binabanggit na rin pong mga actual projects na a bit suspicious. So for example, yung pong Iloilo City LGU. Tama yung po. kanila pong mayor po ay nagsabi po na parang mayroong mga non-functioning na mga flood control projects po ron. Although in our briefing yesterday, ang binabanggit po ng regional director ng DPWH, they admitted na a bit delayed ito pong proyekto na ito. But again, ayan po, pwede hong maging simula na po yan doon sa pagsisiyasat sa ilan pong mga proyekto. Pwede po yun, yung sa LGU ng Iloilo. Trenyas, di ho ba? And also, Yes, sir, po. also yung kay Pasig Mayor Vico Soto, yung kanyang pinost sa Facebook. Well, I think we are talking about the same contractor po. No? So I don't think Mayor Vico Soto mentioned that they have a project in Pasig City, but the actual project is actually in Iloilo City, and I think there are particular cities po in Metro Manila in which they have projects that are still delayed to date. So I think we can invite them as soon as we open formal hearings po. Sige po, Congressman, aantabayanan po natin yan. Maraming salamat po sa inyong oras. Bicol, Saro, Party List Representative Terry Redon. Salamat po. Magandang gabi. Binigyan ng BSP ng 48 hours ang mga e-wallet para mag-unlink sa mga online gambling platform. Pero hindi na kontento rito ang ilang senador na nag-iimbestiga sa online sugal. Yan ang agenda report ni Hana T. live mula sa Senado. Hana, ano ang sabi ng mga senador dito sa utos ng Bangko Sentral? Willard, contempt o detention ang pwedeng abutin ng isang official ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung hindi mawawala ang link sa mga e-wallet papunta doon sa online gambling platforms by Sunday. Yan ang babala ni Senate Committee on Games and Amusements Chair Erwin Tulfo kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan sa first Senate hearing tungkol sa online gambling ngayong araw. BSP na mismo ang nag-confirm na naglabas ito ng utos sa mga e-wallet giant gaya ng GCash at Maya na putulin ang mga connection sa gambling platforms within 48 hours. No, wag ho ninyo biro-biruin ng komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. Pero punto ni Senate Banks Committee Chair Alan Peter Cayetano, bakit ngayon lang kumilos ang BSP at sa araw pa mismo ng hearing? Aktual daw niyang sinuri ang cellphone ng staff at nakita ang mga link ng online gambling sa e-wallet app. Kinwestiyon ni Cayetano ang pagbibigay pa ng 48 hours na palugit lalo't kinumpirma ng DICT na pwede namang maalis agad ang mga link. DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Para Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo? So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita?
Paliwanag ng BSP, kailangan ng palugit para maalis ang mga in-app link at icon at bigyan ng oras ang gamers na ma-withdraw ang pera nila. Target nila na wala ng links pagkatapos ng business hours sa Sabado. Willard, si Tangona ng BSP ay may karanasan sa mobile banking. Dati siyang naging director ng Globe Telecom kung saan hinawakan niya ang project management ng GCash mobile banking project for rural banks. Sa susunod na mga pagdinig, gusto ni Tulfo ng malinaw na solusyon mula sa BSP, PAGCOR at iba pang ahensya. Dahil sa panig ng ilang senador, mas mabigat ang masamang epekto ng online gambling kesa kita na dulot nito. Sabi ng PAGCOR, 60% sa operasyon ng online gambling sa Pilipinas ngayon ay iligal. Mula September 2022 hanggang ngayong buwan, nasa 3,000 sa 12,000 illegal sites ang nananatiling active. Para sa ilang mga senador, kabilang si Tulfo, may mga report na silang natanggap tungkol sa suicide ng ilang biktima ng addiction sa online sugal. Kabilang pa riyan ang mga pamilyang nalulubog sa utang at mga individual na nakapag-commit ng fraud o robbery para mapalitan ang gambling losses nila. Una nang umigting ang panawagan sa suspension o ban sa nasabing sugal noong 2022 nang lumitaw ang missing sabongeros cases na nag-expose sa mga problema sa isabong. Habang nitong nakaraang taon naman, tumutok ang Senado sa POGOs. Pero nitong mga nakaraang buwan, lalong lumakas ang panawagan ng Senado sa pagtimbang sa epekto ng online gambling kahit pa hindi ito binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA nitong Hulyo. Willard. Hana, bakit walang representatives ang mga e-wallet firms kanina dyan sa hearing? Willard, sabi ni Tulfo, target daw kasi sana nila ngayong araw pagpaliwanagin itong PAGCOR at kalaunay nag-decide sila na sa next hearing na lang daw iimbitahan itong representatives ng e-wallets at target nila around end of the month o kaya naman ay once or twice a month sila magdaos ng hearing. Pero nagpahayag agad ang GCash ng statement kanina, sabi nila magkakaroon ng full compliance ang GCash sa direktiba ng BSP tungkol sa pagtanggal ng links and icons para makapag-connect sa online gambling platforms. At anila committed sila sa pagsigurong used responsibly ang digital financial services kagaya nila. Willard. Okay, maraming salamat sa iyo, Hana T, live mula sa Senado. May panibagong reklamo ang Patidongan Brothers laban sa mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Muling dumayo ang whistleblowers na si Julie Dondon Patidongan at ang kapatid nitong si Eliakim sa National Police Commission ngayong araw. Ang kanilang pakay, magsampan ng panibagong round ng administrative complaint laban sa mga umano'y dawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Subject ng isinampang reklamo ngayong araw, sina Police Brigadier General Romeo Macapaz at ilang mga kasama nito. Wala akong ibang intensyon dito. Ang gusto ko lang matanggal si General Macapaz. Ayon kay Eliakim, may mga questionableng aksyon si Macapaz nang kunin sila ng isa pa niyang kapatid na si Jose sa Cambodia noong Hulyo. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng niya. Ayon kay Dondon, sa naging meeting nila kasama ang DOJ, usapan na kukunin ng kanyang mga kapatid sa isang designated location. Pero tila nag-iba na raw ang ihip ng hangin nang magkita na si Macapaz at ang Patidongan Brothers. Nag-iba yung takbo ng niya sa amin at saka pinaresto na nila kami sa NAIA. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Una nang nagsalita si Macapaz sa Billionaire News Channel. Itinanggi niya ang mga naging alegasyon ni Dondon at sinabing wala dapat pinipili sa paghahanap ng hustisya. Matatanda ang una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na may pinatanggal siyang direktor ng CIDG dahil may ginawa raw na hindi niya nagustuhan. At kailangan daw na mapagkakatiwalaan ang lahat ng namumuno sa investigasyon.
Una na ring lumutang ang impormasyon na mismong hepe raw ng CIDG ang nagpapapirma sa mga pamilya ng bagong affidavits na si Dondon ang idinidiin na mastermind. Gusto niya po kasing baliktarin yung kaso nang ituro niya ng mastermind si Mr. Dondon Patidongan, which is hindi naman po. Alam naman po natin lahat kung sino talaga mastermind . Agad namang pinabulaanan ni Macapas at ng PNP ang mga alegasyong ito. Kasama rin sa ginanap na press conference ngayong araw si DOJ Assistant Secretary Eliseo Cruz. Aniya, suportado ng ahensya ang hakbang ng Patidongan Brothers. We all expect that all those involved in the investigation of this case their actions will be aligned with the DOJ direction. So yun ang nakikita namin na dapat lahat ng direksyon namin ay patungo sa conviction. Ngayong araw rin isinagawa ang pre-trial ng mga pulis na unang nasampahan ng reklamo sa Napolcom. Ayon sa abogado ng mga pamilya ng missing Sabongeros, matibay na ang kaso. Tayo po humaharap at kumakatok sa mga taong may nalalaman na sana po, sabi ko nga, katigin sila o katukin sila ng konsensya nila na sabihin na ang totoo para patibayin pa yung ating kaso. Matibay na siya, pero hindi naman ibig sabihin na pag may dumagdag hindi na natin gagamitin kasi yan po dadagdag para lalong tumibay ang ating kaso. Ani Napolcom Commissioner Rafael Calinisan, hindi pa niya nababasa ang buong reklamo pero siniguradong bubusisiin ito ng komisyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May namumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Narito ang exclusive agenda report ni Francis Polve. Tablado ang pinatupad na reshuffle ni PNP Chief Nicolas Torre matapos pagpalitin ang pwesto kamakailan para sa second highest position o Deputy Chief for Operation sina Lieutenant General Bernard Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, bunso dito ng namumuong turf war sa pagitan ni Torre at DILG Chief John Vic Remulla sa Napolcom resolution document na eksklusibong nakuha ng BNC with the subject recalling, setting aside, and modifying the present designations, assignments, and reassignments of third-level position of Lieutenant General Jose Melencio Nartates and 12 others. Nakasaad na habang nasa Chief PNP ang kapangyarihan na mag-designate, assign at mag-reassign ng police commissioned officers sa third-level positions base sa Section 26 ng Republic Act 6975. Ang kapangyarihan na mag-review, approve at mag-modify nito ay nasa Napolcom. Nitong August 9, nag-issue ng resolusyon ng Napolcom para sa placement ng third-level positions na kailangan ang review at confirmation ng Commission and Bank. Pero nalabag daw ang proseso sa reassignment ni Torre. Kaya ni-recall, sineset aside at ipinapamodify ang designations, assignment at reassignment ni Banac at Nartates. Kasama sina Police Major General Robert Alexander Morico II, Police Major General Anthony Aberin, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Police Brigadier General Jack Huangki, Police Brigadier General Romeo Macapas, Police Brigadier General Arnold Argente, Police Brigadier General William Segun, Police Colonel Hansel Marantan, Police Colonel Jonathan Abella at Police Colonel Arnold Rosero. Inatasan din ng Napolcom ang PNP na mag-issue ng order kaugnay sa pagbabalik ng mga opisyal sa dati nilang mga pwesto. Dated August 14 ang dokumento at pirmado ni SILG Remulla, Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng Napolcom at 3 pang commissioner. Pero blanco o walang pirma ang Chief PNP. Matatandaan na kabilang sina Nartates at Torre sa mga opisyal na pinagpilian ng Pangulo na papalit sa nagretirong si General Romel Marbel. Wala pa namang pahayag ang PNP kaugnay dito. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Staff ng senador na napabalitang nagmariwana sa loob ng Senado. Tukoy na, sino naman kaya ito? Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA Boni MRT Station. Konting pasensya lang po dahil halos walang galawan ng mga sasakyan sa northbound lane. Natuldukan na ang misteryo. Tukoy na ang babaeng staff ng isang senador na nag-joint session daw sa loob mismo ng Senado. Alamin kung sino siya sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinagsusumiti na ng opisina ni Senator Robin Padilla si Nadia Montenegro ng kanyang komento kasunod ng incident report na tumutukoy sa kanya sa naunang report ng politiko na babaeng staff ng senador na nagtsutsongke sa loob ng Senate building. Sabi ni Attorney Rodolph Philip Jurado, Chief of Staff ni Senador Padilla, binigyan na nila ng 5 araw para magsumite ng kanyang panig. Ni-require natin to explain in writing kasi sa totoo, hindi ko, sabi ko nga doon sa empleyado, hindi ko alam kung ikaw ang minimension dito. But nonetheless, explain in writing kung ano masasabi mo rito. Itong sa news item na lumabas dito. Ngayong hapon, isinumite ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang incident report ng Security Enforcement Service. Nakasaad sa report na ang unang insidente ay nangyari noong 2 linggo ng Hulyo sa 5 palapag ng Senado na nangamoy marijuana pero hindi na nila natuntun kung sino ang umiskor. Ang 2nd insidente naman ay nangyari lang nitong Martes, August 12 kung saan staff ni Senator Lacson ang nag-report sa gwardya kaugnay ng malakas na amoy ng MJ na nagmula sa CR ng mga babae. Nang pasukin nito, ang inabutan sa loob ay si Nadia Montenegro. Pero nang tanungin ng gwardya ay itinanggi daw niya ito. Katuwiran niya, maaring yung kanyang vape ang naamoy ng staff ni Senator Lacson. Ayon kay Atty. Jurado, naka-leave ngayon si Montenegro pero hindi niya ito hadlang para makapag-comply siya sa 5 araw na palugit. Nagpaalala naman si Jurado sa mga kapwa staff ni Senator Padilla. Alam naman nila yung bawal at hindi, no? So, wala naman. Sinabi ko lang, napaka-ano to, mukhang tayo na subject tayo ng mga ganitong klaseng news na hindi natin alam kung totoo. Hindi, you have to be very careful. Of course, hindi na kailangan sabihan dahil alam naman nila kung ano yung tama o hindi. Tiniyak naman ng OSAA ang regular na pagsasagawa ng random drug testing sa lahat ng empleyado ng Senado sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kasama sa pinagbabawal ang marijuana na may katumbas na parusa ang sino mang mahuhuling gumagamit o nagbibenta nito. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Tapos na sa Senado, Kamara naman ngayon. Bagamat may mga nagsusulong din sa lower house ng full transparency sa budget process, wala pa rin daw aksyon ang mga kongresista. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa Kamara na ang bola kung aakto sila sa resolusyon ng Senado para maging mas transparent sa budget process. Senate Concurrent Resolution number 4 is approved and approved unanimously. Kahapon, inadopt ng higher chamber ang isang concurrent resolution tungkol dito. Doon inaatasan ng Kongreso na mag-upload ng key budget documents sa kanilang mga website. Approved yan ng lahat ng mga senador. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, may ilan naman ng kongresistang sumusulong din ng ganitong reso pero hindi pa ito naaaksyonan ng House. Kasama sa mga dapat nilang i-upload online ang committee reports, amendments, transcripts ng mga hearing at BICAM reports. Pumalo sa 6.793 trillion pesos ang proposed 2026 national budget na mas mataas sa 6.352 trillion peso budget ngayong taon. Base rin sa reso, makikita ng publiko ang comparative matrix ng budget version ng House at Senado. Ibig sabihin, kasama ang addition, deletion at reallocation down to each program, activity and project. Early win ang aksyon na ito para kay Senator Ping Lacson. Nagkasundo kasi sila ni Gatchalian na sa oras na may magtanong sa floor kung sino ang mambabatas na nag-amyenda o nag-insert ng anuman sa budget, dapat pangalanan ito ng committee chair. Not only the proponents of the individual amendments, but also the history and justification, Mr. President. And their amendments as well. And their amendments as well, Mr. President. So, because for me, what's very important here is the justification on that amendments. Ang pagtutuloy
Tulak sa transparency, bunsod ng controversies tungkol sa alleged billions worth of insertions na patago umanong sinisingit tuwing bycam. Sa nakaraang sona ni PBBM, pinuna niya ang corrupt flood control projects na tila may malaking natanggap dahil nga sa insertions. I-veto raw niya ang anumang budget na hindi tugma sa opisyal na National Expenditure Program. Pagtitiyak ni Gatchalian, hindi niya rin ito papayagan. Una nang nanindigan ng ilang mga senador na wala sa kanila ang may koneksyon sa dubious flood control projects, kundi nasa loob ng House of Representatives. Pero ang isang kumpanyang nasa listahan mismo ni PBBM, kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Cheese Escudero. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Suportado ng House Appropriations Committee ang isinusulong na full transparency sa budget process. Ilang reforma rin ang plano nitong gawin. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Committed ang House Committee on Appropriations na gawing open and transparent ang budget deliberations ngayong 20th Congress. Ayon kay Committee Chairperson Mika Swansing, magkakaroon ng 3 major reforms sa kanilang rules of procedure. Una na rito ang pag-abolish sa small committees at pagtatatag ng Budget Amendments Review Subcommittee. Ani Swansing, trabaho ng subcommittee na ito na mag-facilitate at deliberate ng proposed amendments sa General Appropriations Bill. The deliberations of the subcommittee will run parallel to the budget deliberations of the Mother Committee. They will continually receive proposed amendments and deliberate on these. Once a week raw balak mag-convene ang Budget Amendments Review Subcommittee, most probably every Friday. At ang deliberations nito magiging bukas sa publiko. Magkakaroon din daw ng isang araw para sa People's Budget Review ngayong taon para sa civil society at people's organizations. Target itong gawin during the last week of August. So ibibigay po natin yung araw na yon para sa People's Budget Review na pwede nilang ilatag lahat po ng kanilang mga tanong at kanilang mga suhestyon patungkol po sa ating budget. Sa August 18, magko-convene ang Development Budget Coordination Committee para simulan ang budget hearings. Hudyat raw ito na all systems go na ang Kamara para pag-usapan ang proposed 6.793 trillion peso national budget for 2026. Tuloy-tuloy na yan. We have daily committee hearings all the way through the week of September 16. So even Fridays of September, we have hearings every day. Inaprubahan na rin ng House Appropriations Committee ang tentative schedule ng kanilang daily budget hearings kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na inaasahang magtatapos ngayong September 16. May government agency heads na rin daw na nag-commit na pupunta sa budget hearings. Isa raw si VP Sara sa mga inaasahang dadalo. Pero ani Swansing, hindi pa po kami nakakatanggap ng notice. I'm also unsure whether we've already checked specifically on the attendance of the Vice President, but there's no confirmation yet. September 12 ang scheduled budget hearing para sa proposed 2026 budget ng OVP na nauna nang magsabi na confident silang maipapasa ang kanilang proposal, lalo pat wala na silang hinihinging confidential funds. Bukod sa Budget Amendments Review Subcommittee hearings, kasama na rin daw sa mga bubuksan ng Kamara sa publiko ang Bicameral Conference Committee proceedings. Bahagi raw ito ng kanilang commitment na gawing budget watchdogs ang civil society organizations sa bansa. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel. Tinabla ng Malacanang ang rekomendasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magkaroon ng lead investigator sa questionableng flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, naibigay na ni PBBM ang mga mekanismo at sistema kung paano bubusisiin ang mga umano'y maanumalyang proyekto. Mas maigi raw na magbigay na lang si Magalong ng impormasyon sa Pangulo ukol sa mga tinaguriang contractors. Bagay na handa raw gawin ng alkalde. Siguro next week. Tatapusin lang namin next week. We'll get in touch with the Office of the President kung kailan siya available. At immediately, kung ano yung date na sinet niya, we're going to visit him.
We say goodbye to Mount Kamuning. Sinimulan na kasi ang construction ng bagong tulay na ipapalit sa viral footbridge sa Quezon City. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Paalam sa pinaka-kontrobersyal na footbridge sa Quezon City. Sinimulan na ngayong araw ang konstruksyon ng bagong footbridge na ipapalit sa tinaguriang Mount Kamuning. Higit 2 buwan yan mula nang iniutos ni PBBM mismo ang pagpalit dito dahil sa sobrang tarik. Ang bagong version ng footbridge ang maghihiwalay sa GMA Kamuning bus stop mula sa train station. Target ng DOTR na matapos ang proyekto sa Disyembre. Yung lakad lang mula paakyat ng MRT tapos papunta dito, talagang napakahirap, no? Pati yung mga gumagamit ng MRT, nahihirapan din kasi nakita nyo naman, no? Kinakain nung mga gumagamit ng busway, yung dapat para sa mga taga-MRT. Sa digital conceptual design ng itatayong footbridge, meron itong wheelchair lift sa gitnang bahagi para mas maging accessible ito sa senior citizens at persons with disabilities. Sabi nga nung ating mga designers, fully compliant siya sa mobility and accessibility standards. Magapad, hindi matarek, hindi masyadong matataas yung mga step, at merong elevator both sides. Tiniyak naman ni Secretary Vince Dizon na kung may epekto man sa daloy ng traffic at sa operasyon ng mga bus ang construction, minimal lang daw ito. Wala rin daw magbabago sa bus flow at ang posibleng detours ay tuwing off-peak hours lang. Noong nakaraang buwan, binuksan ng DOTR ang bidding para sa proyekto na may nakalaang 89.1 million peso budget. Para naman sa Masese Punks, saka lang daw gigibain ang Mount Kamuning kapag naitayo na ang kanyang pamalit. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Hinahanap na ng Transportation Department ang lalaki sa viral driving video kung saan pinagmamaneho ng sasakyan ang kandong niyang batang babae. Ayon kay Secretary Vince Dizon, kumikilos na ang LTO para matrace ang uploader ng video. Unang-una, bawal yun. Hindi mo pwedeng pagmanehohin yung bata mong anak na walang student permit. Tapos tapos musmus pa. Kasabay ng issue, muling nagbabala ang kalihim sa mga pasaway sa kalsada. Sumunod na lang tayo, huwag na tayong pasaway. Kasi ang problema sa pagiging pasaway, kung may maaksidente, may madidisgrasya, baka hindi kang mawagan sila ng lisensya, baka may kulong pang kasama yon. Patuloy ang banta ng leptospirosis. Kaya naman, nagbukas na ang DOH ng mas maraming fast lane sa mga ospital mula Metro Manila hanggang ilang probinsya para mapabilis ang gamutan. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Bilang tugon sa patuloy na banta ng leptospirosis, pinarami na ng DOH ang bilang ng mga ospital nito na may leptospirosis fast lanes. Mula sa naunang 19 na pasilidad sa NCR, ngayon meron na nito sa 49 na DOH hospital sa buong bansa. Sa mga fast lane, mabilis daw natutukoy ang risk level ng pasyente at ang mga kakailanganing medical intervention. Handa kami tumanggap ng mga orthopedic and rehab medicine patients para ma-free up yung mga kama nila, lugar nila, para sa leptospirosis patients. Halimbawa, may diabetic foot na sa Quirino. Ililipat dito para kami ang maglalapat ng Lunas, mababakante ang isang kama sa Quirino para sa leptospirosis patient. So yun ang dalawang roles namin bilang support hospital sa leptospirosis crisis ngayon. Tulad ng Philippine Orthopedic Center, may fast lanes din sa East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, Tondo Medical Center, Rizal Medical Center, National Children's Hospital, National Center for Mental Health, National Kidney and Transplant Institute or NKTI, Research Institute for Tropical Medicine or RITM, at ilang pang DOH hospital sa Metro Manila. Nakapagdala na ng ilang leptospirosis patients si Kagawad Cristeta Bermol sa San Lazaro Hospital. Malaking tulong anya ang fast lane.
para at least naaagapan yung mga may lepto kasi marami nang namamatay si leptospirosis eh. Si Mang Ladi Rosales naman nahirapan daw siya dati nung nagka-leptos siya dahil wala pa noong fast lanes. Dati po noon medyo mabagal pa, pero ngayon okay na. Meron na ring fast lanes sa mga probinsya, kasamang Ilocos Training and Regional Medical Center, Region 1 Medical Center, Bataan General Hospital, Batangas Medical Center, Ilocos Sur Medical Center, Cagayan Valley Medical Center, Southern Isabela Medical Center, Cebu South Medical Center at Davao Occidental Hospital. Paalala ng DOH, huwag nang intayin na magkaroon ng sintomas ng leptospirosis. Agad na kumonsulta sa doktor kung nalubog sa baha o sa putik para maiwasan ang panganib na dala ng sakit na ito. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. It ain't over till it's over. Tila yan ang motto ng Marcos Jr. administration pagdating sa tariffs ni U.S. President Donald Trump. Git ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Babe Romualdez, patuloy ang negosasyon para mapababa ang taripa lalo na sa mga semiconductor exports ng Pinas. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. I would say, to say the least, very disturbing. Ganito inilarawan ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, ang inaasahang epekto ng 100% tariff sa semiconductor exports, ang pinakamalaking export ng Pilipinas patungong Amerika. To be honest about it, we didn't expect this thing to be imposed this way. We expected something that would probably be a little more within the range that we felt was reasonable, but 100% is pretty, and a lot of companies, not only here in the Philippines, but all over the Asia-Pacific region will be very much affected by that. Iginiit ni Romualdez na hindi madali ang pagpapatupad nito at sa US mismo, hinaharang ito. Yeah, it's a global tariff that they're imposing, but I think there's a lot of semiconductor companies, especially the Semiconductor Association, that's quite powerful in Washington, D.C. They're lobbying that this tariff not be imposed. Hiwalay namang issue ang sa average 19% tariff sa ibang produkto. Kahit pirmado na ito ng White House, tuloy pa rin ang negosasyon. Once it's been announced by the White House, obviously it's final, but what is important is the details of that the tariff, and that's what we're working on right now. We're working on the details on what are the things that we'll be able to export exempted from the 19%. But these are still on the negotiating stage right now. Ayon pa kay Romualdez, nagpahiwatig na ang ilang opisyal ng US Treasury sa posibleng pag-ease sa taripa kapag nagbalanse na ang trade surplus at deficit. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Tumaas ang halaga ng Bitcoin dahil sa inaasahang mas maluwag na monetary policy ng US Federal Reserve. Umabot ito sa new record na higit $124,000 para sa pinakamalaking crypto asset sa mundo. Tumataas ang halaga ng Bitcoin ngayong taon matapos makabalik muli sa White House si US President Trump na tinatawag ang sarili na crypto president. Bukod sa Bitcoin, namayagpag din ang Ethereum na second biggest cryptocurrency. Umabot sa halos $5,000 ang halaga nito na pinakamataas mula noong 2021. Halos 5 billion pesos na confidential funds ni PBBM dinepensahan ng Malacanang. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Dinepensahan ng Malacanang kung bakit halos kalahati ng 10.7 billion pesos ng confidential funds sa 2026 budget ay mapupunta sa Office of the President. Malinaw naman daw kung saan gagamitin ang pondo ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. At dahil Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa si PBBM, ipinagtanggol din ng Malacanang ang higit 1 billion peso budget para sa foreign at local trips ng Pangulo sa susunod na taon. Tuluyan ng naisabatas ang pagpapaliban sa 2025 barangay at SK elections. Pero sabi ng COMELEC, hindi pa naman ito final. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Mukha naman po pagka na-reset, wala nang justification kadahilanan ng COMELEC na magsabing hindi kami handa. So maganda lang po, bigyan na lang natin ng mga 8 to 8.5 ang aming pong kahandaan para gawin po ang halalan, whether it's December 1 or kahit pa ito ay ma-reset, lalo na sa susunod na taon. Sa matuloy o ma-reset ang barangay at sangguniang kabataan elections, almost 90% prepared na raw ang COMELEC para rito. Kahapon kasi, opisyal nang nilagdaan ni PBBM ang batas na nagpapalawig sa termino ng barangay and SK officials at nagpo-postpone sa BSKE. Ayon sa panukalang batas, move to November 2, 2026 ang halalan mula sa dapat ay December 2025. Pero ani COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa ito pinal. Malaki raw kasi ang posibilidad na may humamon dito sa Korte Suprema. Actually, napakahirap at this point, napaka-presumptuous natin. Parang huhulaan natin kung talaga may kaso na mapapail sa Supreme Court. Pero siyempre, base sa mga pronouncement ng mga ilang personalidad, talagang almost sure na meron dadalhin sa Korte Suprema. Ang magiging katanungan natin, ano yung initial na aksyon ng Korte Suprema, kailan mangyayari yon? Sa kasalukuyan, mayroong 11 billion pesos na budget ang COMELEC para sa BSKE. Pero sakaling i-move ito next year, magre-request pa raw ang poll body ng additional 4 billion pesos sa DBM. Kakailanganin natin ang dagdag na presinto, dagdag na mga electoral board na maglilingkod sa bawat dagdag na presinto, dagdag na election paraphernalia, dagdag na balota, etc. etc. Initial estimate, more or less 4 billion pesos ang ating re-request na dagdag para sa mga kailangang gamit na gagamitin natin sa isang reset na barangay and SK elections. Sa nakalipas na 10-day registration ngayong Agosto, tila landmark achievement ang nakuha ng COMELEC matapos makapagtala ng halos 2.8 million newly registered voters. At inaasahang madaragdagan pa ito sa muling pagbubukas ng registration sa Oktubre. Tuloy-tuloy na rin daw ang procurement process para sa mga kagamitang kinakailangan para sa halalan, tulad ng mga makina, indelible ink, pens at mga ipiprint na balota. Samantala, kasado na rin simula ngayong araw ang official campaign period para sa Bangsamoro parliamentary elections. Ibig sabihin, hanggang October 28, ipatutupad na ang gun ban. Ipagbabawal din ang pagkakaroon ng bodyguards ng mga kandidato unless authorized ng poll body. Pati na rin ang pag-oorganisa ng personal na reaction forces ng isang grupo o individual. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pinaimbestigahan ni ML Party List Representative Laila De Lima ang umano'y grave misconduct sa panig ng mga piskal na humawak sa kanyang drug cases. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Formal nang sumulat kay Justice Secretary Boying Rimulya si ML Party List Representative Laila De Lima para paimbestigahan ang mga prosecutor sa kanyang drug cases. Giit ni De Lima, nagkaroon ng grave misconduct at gross ignorance of the law sa panig ng mga piskal sa paghawak sa kanyang mga kaso. Hindi naman makukulong si Laila De Lima doon sa mga gawa-gawang kaso kung hindi merong mga nag-initiate, merong mga
people na actively ginamit ang kanilang opisina at ang resources ng state para patahimikin si Laila de Lima. No? So these are all part of the political persecution in this greatest frame-up in Philippine history. Kabilang sa 10 prosecutor na inireklamo ni de Lima si Provincial Prosecutor Ramoncito Bienvenido Ocampo Jr. at ilang city and state prosecutors. Inakusahan din sila ni de Lima ng paglabag sa double jeopardy dahil sa paulit-ulit nilang pagsubok na baliktarin ang kanyang acquittal. This is just the first in a series of legal actions and steps that we will file against those who made use of their office to weaponize the justice system and to silence a legitimate descent into submission. November 2023 nang ma-release on bail si de Lima matapos ang halos 7 taong pagkakakulong. June 2024 naman nang ma-dismiss ang kanyang huling drug case. Muling umusok ang kanyang kaso noong Abril nang ipasawalang bisa ng Court of Appeals ang kanyang acquittal dahil sa kabiguang magbigay ng malinaw na paliwanag sa legal basis nito. Ibinalik ng CA ang kaso sa Muntinlupa City Regional Trial Court na siya namang muling nagpatibay sa acquittal ni de Lima. Noong July, question pa rin ito ng panel of prosecutors mula sa DOJ na kalaunan ay nag-withdraw sa kanilang appeal. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pinalalakas na ng Child Welfare Council ang mga programa para sa mga bata. Kasunod ito ng serye ng bullying at school violence sa bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Activated na ang bagong Child Budget and Expenditures Tagging and Tracking System o CBET sa ilang lugar sa bansa. Layo ng proyekto na masusing bantayan ng budget ng mga local government unit pagdating sa mga programang para sa mga bata tulad ng pag-iwas sa child poverty, pagpapalakas ng edukasyon at ng kanilang kalusugan. Ayon kay Council for the Welfare of Children Head Undersecretary Angelo Tapales, layo ng proyekto na masigurong may pondo ang mga programa at hindi ito napapabayaan ng mga LGU, lalo't mas mataas na ang share ng local governments sa national tax allocation bunsod ng Mandanas ruling. We have to empower LGUs din to really encourage them to spend this money wisely. And while all the numbers are going down, whether we talk about violence against children, which includes bullying, yung sexual abuse, online sexual abuse, child labor, all the metrics are going down. But of course, the government is not stopping. We have to do more. Layon din ng sistema na matingnan kung saan nagkukulang sa investments ang mga lokal na pamahalaan sa mga child welfare program. Pinondohan ng European Union at ng UNICEF ang programa na kapareho umano ng budget monitoring mechanisms na ginagamit sa ibang bansa. We are providing a tool for the decision makers at the national, provincial and local level to be able to prioritize the budgeting of children, to put the children at the heart of the budgeting for children's programs. Dagdag naman ni Tapales, patuloy raw silang nakamonitor sa mga kaso ng violence against children tulad ng bullying at nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Education tungkol sa mga sunod-sunod na kaso ng bullying at karahasan sa mga eskwelahan. Kabilang ang Baguio City sa mga lugar na napili para sa Stage 2 implementation ng CBET. At ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, hindi lamang daw natatapos sa pagtatalaga ng pulis sa mga paaralan ang solusyon sa bullying. Ani Magalong, naagapan daw ng local government ng Baguio sa ilalim ng kanyang pamumuno ang concerns about school violence sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dialogo sa stakeholders at maging sa mga religious organization. Kailangan talaga education. Kakausapin mo yung PTA, kakausapin mo rin yung Department of Education para talagang holistic ang yung approach and come up with a more viable na solution talaga and sustainable na solution. Simula ngayong taon, ite-train na ang ibang local government sa bansa sa paggamit ng bagong tool at by 2026, i-roll out na ito sa lahat ng probinsya at lungsod sa bansa. Target naman na ilatag ito sa lampas 1,600 na bayan ng Pilipinas by 2027. Ayon naman sa CWC, 24 hours nang bukas ang kanilang Makabata Helpline 1383 na layong mabilis na maiparating sa mga otoridad ang child welfare concerns. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. China may panibago na namang pambubuli sa West Philippine Sea. Susunod yan sa Agenda.
Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi lang sa laot ang pambubuli ng China. Ang isang jet fighter ng Beijing nang haharas din. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Isa si U.S. Ambassador Mary Kay Carlson sa mga unang kumondena sa dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard sa may Baho Masinloc nitong Lunes na nagresulta sa pagbangga sa kanila ring PLA Navy ship. Sa social media post sa Meta at X, kinilala rin niya ang PCG sa kanilang professionalism at pag-alok ng tulong sa mga tripulante ng nagsalpukang Chinese vessels. Nitong Miyerkules, namataang dumaraan sa may Scarborough Shoal ang dalawang U.S. warship, ang USS Higgins at USS Cincinnati. In this case specifically, our Navy will fly, sail, and operate anywhere that international law allows. And to be able to demonstrate free passage is really critical, not just for the United States and for the Philippines, but this waterway in the West Philippine Sea and the South China Sea. Freedom of navigation is essential for the trillions of dollars worth of commerce that passes through these waters. It's not only about the Coast Guard or the Navy or the military or security or defense, it's about commerce, it's about livelihoods. Sa parehong araw, nagsagawa na naman ng dangerous maneuver ang China. Kung sa karagatan nitong Lunes, kahapon sa himpapawid naman. Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, nagpapatrolya ang eroplano ng PCG sa may Baho de Masinloc, kung saan nakita nila mula sa ere ang 4 na barko ng China malapit sa lugar. Bigla na lang daw itong nilapitan ng isang Chinese fighter jet. It came close as near as 500 feet, and for 20 minutes it conducted dangerous maneuver with such distance and even above the aircraft of the Coast Guard aircraft at an approximate height of 200 feet above the Coast Guard aircraft. Hinahanda na ng DFA ang panibagong diplomatic protest kaugnay sa latest Chinese bullying. This is a situation whereby we have to be more careful that we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and discussions will be best for the situation. Pagod na rin daw si Defense Secretary Gibo Chodoro sa naratibo ng China at sakaling may casualty man sa nangyari, kung meron man tinamaan, kasalanan nila yun. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Pwede pa rin daw magbago ang mga alokasyon sa 2026 national budget ayon sa House Committee on Appropriations. Pero sa Senado, may babala laban sa muling pagbabalik ng ilang programa at mga budget insertion. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Posible pa raw mabago ang pondo ng ilang ahensya ng gobyerno sa inihaing pambansang budget para sa 2026. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, may kapangyarihan ang Kamara na magbago ng ilang pondo ng ilang departamento depende sa mapag-uusapan ng mga miyembro ng komite at sa magiging takbo ng mga budget hearings. We actually have that ability to look into every single line item in the NEP and eventually the GAB and move around the funding accordingly. Pero nagsalita ang counterpart ng Kongreso sa Senado ukol dito. Sabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, hindi nila papayagang magkaroon muli ng mga insertions o pagsisingit lalo na kapag umabot na sila sa BICAM ng 2026 National Expenditures Program o NEP. Partikular na tinukoy ni Gatchalian ay ang panukalang buhayin muli ang Chacha at ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Wala raw kasing inilaan na pondo para sa mga ito sa 2026 national budget.
Pero kung si Swansing ang tatanungin, malaki raw ang naitulong ng AKAP sa kanilang mga nasasakupan. Sabi pa ni Swansing, galawin man nila ang budget ng NEP, hindi naman daw ibig sabihin nito ay sisingitan na nila ito ng pondo. I would say that, insertions is a different story. But, if you look at it and you move around the budget, those are called amendments. That's something that we would have to consider as well. Tiniyak naman ni Swansing na anuman ang maging pagbabago sa pondo ng isang proyekto o anumang departamento, karapatan ng Kamara na paglaanan ito ng pondo lalo na kung ito ay naka-align naman sa prioridad ng Pangulo. Sa usapin ng DPWH, sinabi ni Swansing na maaari pang madagdagan ang budget nito sa sandaling mahimay pa nila ng husto ang mga lugar na nangangailangan ng sapat na pondo. Target ng komite na unahin sa budget hearing ng DPWH ang mga lugar na madaling bahain at ang mga proyekto nila na hanggang ngayon ay nakabinbin. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Asia's songbird Regine Velasquez expresses disappointment over a fan's claim na umano'y na-push siya by Regine's team during her back-to-back concert with Vice Ganda. On X, Regine clarified na walang panunulak or rude words from her team led by her sister Diane. Mahaba lang daw ang araw at gusto lang nila mapabilis ang fan meet. She added na gusto niyang pagbigyan lahat ng selfie request pero pagod na talaga. Still, she thanked her fans and said she's not angry, just disappointed. Another world-class Filipino film. The filmmakers behind coming-of-age film Honey, My Love, So Sweet is now in Switzerland. Full force ang Pinoy team as they represent the country at the 78th Locarno Film Festival in the section that features short and medium-length films. The film stars Kian Ko, Mina Cruz, and Nathan Molina, and revolves around a young queer boy who discovers his first love early on in an old movie theater in Manila. Makakalaban ng Honey, My Love, So Sweet ang mga entries from Germany, Spain, Canada, Taiwan, Brazil, United States, at iba pang bansa who's also aiming for the recognition. Taylor Swift inanunsyo na ang release date ng kanyang bagong album na The Life to a Showgirl. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa EDSA White Plains naman. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Taob ang Gilas Pilipinas sa Australia sa FIBA Asia Cup quarterfinals. Pero nananatiling optimistic ang Philippine Men's National Basketball Team. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Napasadsad sa 2025 FIBA Asia Cup quarterfinals ang Gilas Pilipinas matapos yumuko sa Australia sa score na 84-60 nitong Miyerkules ng gabi sa Jeddah, Saudi Arabia. Pero nananatili silang positibo sa direksyon ng kanilang programa. Nahirapan man sa laki at opensa ng Boomers, ipinakita ng Gilas ang disiplina at determinasyon na isulong ang pangmatagalang plano ng koponan. Pinatatag pa ng laban ang paniniwala ng coaching staff na mahalagang manatili ang iisang core para mas mapalalim ang chemistry at maiwasan ang paulit-ulit na pagbabago ng lineup. Malaking factor ang pagkawala ni 7'3" center Kai Soto na nagpapagaling pa mula sa ACL tier.
Naniniwala si head coach Tim Coe na sa kanyang pagbabalik, mas lalakas ang Gilas at mas magiging competitive sa susunod na mga torneo. I really like our team. I like the way we play. I like the togetherness. They're all good guys, and they're easy to coach. But didn't like our performance tonight. I didn't think we stepped up as much as we wanted to. No doubt the Australian athleticism and length, even though you see it on video, when you get up there and start playing against it and on the court, you realize that they're very superior. Natalo man dala ng Gilas ang karanasan mula sa laban kontra sa isa sa pinakamalakas na koponan sa rehiyon. Magsisilbi raw itong pundasyon para sa mas matibay na kampanya sa mga darating na kompetisyon. Sigaw naman ng mga Pinoy fans, salamat Gilas sa pag-abante, dala ang dangal ng bansa. Para sa Agenda, Sus Valdez, Abante. Patuloy ang magandang kampanya ng Pilipinas sa ginaganap na World Games sa China. Kilalanin natin ang mga atletang Pinoy na nakasungkit ng medalya sa Agenda Report ni Sheila Salaysay. Tunay ang kasaysayan ang nililikha ng Team Philippines sa 2025 World Games na ginaganap sa Chengdu, China. Sa isang record na 48 atleta, ang pinakamalaking delegasyon na ipinadala ng bansa sa kasaysayan ng World Games. Handa na ang Pilipinas na ipakita ang galing sa iba't ibang sports gaya ng billiards, dragon boat, jiu-jitsu, muay thai, wushu at marami pang iba. Patunay ito ng pag-unlad ng ating sports programs at sa pagsusumikap ng mga Pilipinong atleta na makilala sa pandaigdigang entablado. At sa kabila ng matinding kompetisyon, nagawang makapasok ng Pilipinas sa medal tally na nagbibigay inspirasyon sa buong bansa. Unang naghatid ng medalya si Kyla Napolis nang makuha niya ang silver sa Women's Jiu-Jitsu -52 kg category. Sinundan nito ni Carlos Bailon Jr. na nagdala ng bronze medal sa Wushu Sanda matapos ang isang kapanapanabik at dominanteng panalo laban sa matibay na kalaban mula sa Kazakhstan. Pinakita naman ni Rudsma Abubakar ang kanyang di matawarang tapang sa kanyang World Games debut sa Muay Thai. Bagamat napilitang mag-forfeit sa bronze medal match dahil sa injury sa ilong, hindi nawala ang kanyang determinasyon. Tinalo niya ang world number 1 na si Anastasia Mikhailenko ng Ukraine sa quarterfinals at nagbigay ng matinding laban sa semifinals laban kay Xiaohui Liu ng China. Tinapos naman ng Filipina billiard player na si Cheska Centeno ang kanyang laban na may silver medal sa women's 10 ball. Buong puso siyang lumaban sa finals kontra Han Yu ng China, pero nabigo sa isang kapanapanabik na laban na nagtapos sa score na 6-7. Sa kasalukuyang medal standings, nangunguna ang China na may 21 gold, 6 silver at 4 bronze medals. Sumunod ang Germany, Ukraine, Italy at France. Nasa ika-48 na pwesto ang Pilipinas, Austria at Vietnam sa ngayon na may 2 silver at 1 bronze medal. Pero hindi rito nagtatapos ang laban para sa Pilipinas. Sisipa si Hergy Bacyadan para sa bronze medal match matapos matalo sa dikit na semifinal laban kay Catarina Diaz ng Portugal sa women's K1 -70 kg category. Nanguna siya sa unang round pero bumawi si Diaz at tinanghal na panalo. Sina Reggie Ramirez at Joyce Cale Reboto naman ang pag-asa ng Pilipinas sa powerlifting. Mga atleta na magbibigay dagdag ng pagkakataon para mapalakas ang medal tally ng Team Pilipinas. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. And yes, it's finally coming. American pop singer Taylor Swift officially announced the release date for her upcoming studio album, The Life of a Showgirl, ngayong October 3. At kasabay ng excitement ng maraming Swifties, excited rin ang American singer Sabrina Carpenter, who is also part of Swift's upcoming album and even posted the tracklist on her Instagram. Based on Swift's official website, the album has different versions, ang Sweet and Vanilla Perfume Edition, cassette, and vinyl. Swift's last major release, The Tortured Poets Department, came in April last year.
Moving on to the next chapter. No holds barred si Hart Evangelista when the feud between her and Pia Wurtzbach was brought up again. This was after Hart was asked in an event kung saan napa-throwback siya sa highs and lows experience niya during Fashion Week in Paris. According to Hart, she went through hell in the past with certain people she trusted. And sabi niya, these bad experiences led her to point out Pia's current glam team, who used to be her own trusted glam team. Now, she believes this was the reason nadamay sila ni Pia sa feud. But for Hart, she needs to move on with her life and naniniwala siya na okay naman sila ni Pia. Hart also said that she would appreciate if people stopped pointing the camera at her and Pia regarding the so-called feud. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Corina, Pinky, and Willard. Thank you, Monique. Thank you, Monique. And napaka-exciting sa Senado at Congress. Ang daming pinag-uusapan no? Parang seryoso sila, no? Dapat. I think, parang seryoso. Pero it's a family affair Parang hirap yatang Hindi, dyan mo ngayon titingnan. Pagka kamag-anak nila yung Contractor. involved at contractor sa mga government projects. So, hindi pwedeng magkaroon ng batas na sabihin na relatives to the second degree cannot have contracts with government. Pwede yun. Pwede. In fact, si SP Cheese already, I think he already filed a bill hanggang fourth yung degree. Pinagbabawal niya. Okay. So parang yung fourth degree, hindi ko maintindihan kung hanggang second cousin mo ay bawal. Gusto niya ipasa yung batas na yon para hindi pwedeng makialam hanggang fourth degree sa mga kontrata ang mga pamilya. Oo nga. Naku, kung maipasa yan, the wealth will spread. Pero dahil sila rin na magdidiscuss niyan, asa pa tayong papasayan. Parang yung political dynasty. Bill, Parang political dynasty, bill. Parang divorce bill. Natetenga lang. Pero alam mo, hope springs eternal. Di ba? Kasi tingnan mo itong sa publiko ng BICAM. Matagal na yang hinihingi ni Senator Ping Lacson. Okay. Way back, I recall hinihingi niya yan. And finally, it actually might happen. So, meron noon, posibleng mangyari ngayon, pero palagay ko mas madali yan kesa dun sa mga kontratista. Oo nga parang too good to be true, ano? Pero tingnan natin, pero manage your expectations ba yan? Dahil hindi natin alam kung magkakatuluyan ba o hindi. Hindi nga natuloy impeachment di ba? Oo. Naka-MR pa sa SC. Ang hirap kasi let go pag naging negosyo na yung gobyerno, Pagkita na ang pinag-uusapan, pati yung yung e-wallets. Malaking dagok yan sa mga e-wallets. Yeah. Dahil, these are historic moves in Congress and Senate. Tingnan natin kung tuloy-tuloy na. Isabay niyo na rin yung political dynasty. Kayo naman, nahiyak pa kayo. Tagal na po nun. Gawin nating package combo deal. Oo, Buy diba? one, take one. Sana ganon. Isabay-sabay niyo na po. Kailan ka nga ba pinanganak? Ako? Oy, hope springs eternal. Kaya kita mo naman, mukha pa rin bata si Pinky. Ito lang masasabi ko, matagal na po yan nasa 1987. Basta pinanganak kami before the 1987 Constitution. Tama ba? Pinanganak kayo bago? Oo naman. Tingnan natin. Pinapagalitan na tayo. Simuling after 1987 Constitution. Ito lang ang trabaho na pag gusto mo pa magsalita, mababawasan ka ng sweldo. Sige. Oo nga pala. Sige. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.